Salamat po, Manny Tokyo. Ito po yung parte ko sa mga binigay sa akin ni Manny Tokyo. Tama po kayo, hindi na po ako nagdagdag kasi sobrang dami na po talaga ang nabigay sa akin. Ang may-ari mismo ang naglagay ng mga pangalan sa mga items na yan. Sinundo ko nga mga kaibigan ko para tulungan ako mag-repack ng mga ayuda. Sakto naman dumating ang pangatlong kahon, kaya sabi ko mag-unboxing muna tayo. Ito yung sulat na binigay sa atin ni Manny Tokyo para sa ating lahat. Sa totoo lang, hindi ko in-expect na ganito karami ang laman ng pangatlong box. Dito nakalagay ang malaking bahagi na ipamimigay natin. Bago ko pa nga binuksan ang kahon, binasa ko muna ang sulat na kasama nito. Habang binabasa ko nga ang sulat, talagang naantig yung puso ko. Napaisip ko na meron talagang mga taong handang tumulo na walang hinihinging kapalit. Imagine nyo na lang kung magkano ang halaga ng lahat ng ito. Lalo na't alam nating sobrang mahal na mga Pinoy foods or products dito sa Japan. Sa unang video, sinabi ko nga na isinulat ko na ang listahan ng mga bibigyan ng ayuda, pero dahil mas marami pa pala ang pinadala kaysa inaasahan namin, nagkaroon pa kami ng extra packs para makapagpamigay sa mas marami pang Pilipino. Hindi naging madali ang pagre-repack, iniisa-isa namin ang bilang ng mga tao bawat kumpanya para maging patas ang paghahati. Ang mga natirang extra naman ay ginawa naming good for 3 bawat pack. Halos 3 oras nga kami nagbalot, nagbilang, nag-isip kung paano magiging pantay ang bawat ayuda. Nakakapagod pero mas nangingibabaw ang saya dahil alam naming may mga kababayan tayong mapapasaya nito. Alam kong sobrang ma-appreciate ng mga Pilipino rito sa Japan. Alam nila kung gaano kahirap kumita ng pera dito at gaano kamahal ang mga bilihin. Dito sa Japan, bawat yen ay mahalaga. Pagkatapos nga naming magbalot, napagdesisyonan namin na kami mismo ang magdi-deliver sa ayuda sa Hikawa, Kagami at saka sa Yatsushiro. Habang nagbe-break time kami, pinag-uusapan namin kung saan kami una magdi-deliver at syempre para may energy na din sa biyahe. Oo, nagbiyahe kami para personal na maihatid ang mga ito. Naiisip ko kasi na pagod ang mga karamihan sa trabaho, lalo na ngayon sobrang init ng panahon. Baka wala na silang oras or lakas para sunduin pa ang mga ayuda. Dahil may sasakyan naman ako, ginamit na lang namin ito para mas maging madali at mas convenient sa lahat. Sobrang saya naming makita ang mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Doon namin naramdaman na sulit ang pagod, sulit ang oras at sulit ang biyahe. Inabot pa nga kami ng gabi sa kalsada. May mga daanan kaming unang beses pa lang namin nadaanan. Parang road trip na rin habang may isang layunin. Kikita ko ang saya ng mga mata nila. Napapaisip ka na kahit pagod sila sa trabaho at kahit maraming pagsubok sa buhay, marunong pa din silang ngumiti at magpasalamat. Kaya mula sa puso, maraming salamat Manny Tokyo, maraming salamat sa tiwala at napakalaking tulong na inaibigay ninyo sa ating mga kababayan dito sa Japan. Again, sana suportahan natin ang mga ganitong negosyo na may pusong tunay na tumutulong sa kapwa. At gusto ko pong ulitin, hindi po ito galing sa akin, galing po ito kay Manny Tokyo at nagpapasalamat ako na ginawa nila akong tulay para maihatid ang tulong na kaunting saya sa ating mga kapwang Pilipino dito sa Japan. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at sana patuloy nating suportahan ng mga taong may malasakit at taos pusong tumutulong sa ating kapwa. Hanggang sa susunod na vlog, ingat po tayong lahat at maraming salamat po. Bye!